Napakasarap nito. Anong tinitingnan mo? Yung nakaupo doon at kumain ng buns parang si President G natin. Baka nagkamali ka lang. Si President G ay nagkakahalaga ng dandang bilyon. Paano ito naririto? Kumain ng buns? Papa, itatago kita. Hindi magandang makita ng iba. Masarap ba ang buns? Masarap. Papa, sa tingin ko ang buns ay pinakamasarap na pagkain sa mundo. Huwag mo nang tawaging 2-1 ang iyong sarili. Palitan natin ang iyong pangalan ng Bowsy. Sabi ng kapalaran, ang mga dumaraan huwag palampasin. Iha, nanguhula ka ba ng kapalaran? Oo, ang aking panguhula ay medyo tumpa. Gusto mo bang subukan ito? Paano naman magagawa ng isang bata? Anong klaseng kapalaran ito? Ito ay isang scam. Tara na. Oh, gawin na lang natin. Itong si ate, kapuno ng langit, siguradong napakayaman ng tao. Magsabi ng ilang magagandang papuri. Sino ba naman ang hindi magsasabi? Ate, last na rin yun na pinagtaksilan ka ng boyfriend mo? Nung nakarang linggo ba, natanggap pa sa trabaho na yung pinapangarap na kumpanya? Tama, napakatumpak. Ito ay tinatawag na kapigo sa pag-ibig. Tagumpay sa lugar ng trabaho basta focus ka sa career mo. Bata, maaari mo bang takilayin ito para sa akin? Hindi ako nagbibigay ng mga hindi naniniwala sa panguhula ko. Magkano ang babayarin ko, bata? Ito yung walang bayad. Para lang dito, ang tong nasa larawan, sabihin salamat. Tandaan mo, dapat sincere ka. Salamat. Maraming salamat po talaga. Salamat. Mga miyembro ng pamilya, kapatid, number 1, ayaw kong gawin ngayon. Carnival na naman. Ang kailangan mo lang ngayon ay magpasalamat sa larawang ito. Magpasalamat ng taos-puso. Ang taong nasa larawan ay si G Yanbing, ang president ng G Group. Patay na ba si Mr. G? Rest in peace, Mr. G. Mr. G, may sakit ka ba? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi na kailangan. Ang inutos ko sa'yo, kumusta na ba? Oh, tapos na. May 2 bodyguard na magpoprotekta ng palihim para sa kaligtasan ni Miss 21Z. Ang presidente natin ay isang buhay na impyerno. Malas ang sino mang sumunod sa kanya. Anong nangyari sa iyo? May buhangin ba sa mata ko? Hindi mo na kailangan pumasok bukas. Mr. G, karaniwan ako nagsasalita na walang pagpipigil. Pakiusap, patawarin mo ako. Iwan mo na ako. Gumawa lang ng mabuti sa kumpanya. Mr. G, hindi mo naman ako tatanggalin, di ba? Kayas ka lang ba? May sakit ka ba? Ang ibig kong sabihin ay, bibigyan kita ng day off bukas. Magtrabaho na tayo. Pao nga ni Mr. G. Sorry. Mag-iingat ka. Nakita ko kung gaano kayo nagsusumikap. Bibilihan ko kayo ng kape. Hindi ako nanaginip na yun Binago ni Mr. G ang kanyang ugali. Oo, mahirap na parusahan. Mag-impake na sila at aalis. Sobrang gwapo ni Mr. G. Idinaklara ko gusto kong maging loyal na fangirl sa kanya. Wala akong pakialam kung sino ka! Bumaba ka agad sa pagka-presidente! Narinig ko ng munting master na ito, napakatumpak na pagsasabi ng kapalaran at wala pang bayad. Ang munting master na ito ay medyo kakaibang kahilingan. Ang taong kailangan magpapahula ng kapalaran ay kailangan magpasalamat sa photo frame na iyon. Ilagay mo itong papel na anting-anting sa ilalim ng unan. Pagkatapos ng 24 na oras, magigising ang anak mo. Si GNB ng lalaking yun Patay na ba siya? Ang susunod! Ikaw pala, ang munting pulube. Napakakulit mo talaga. Tumatakbo kung saan-saan. Ito ay scam. Ito ang teritoryo ng pamilya G namin. Umalis na kayo dito. Ayaw niyong umalis? Hayaan kita magkalkila. Ang sakit! Bitawan mo ako! Alam mo kung sino ako? Ayaw mo pa mabuhay! Naglakas loob kang hawakan si Miss 21Z. Malapit nang magkaroon ng aksidente sa elevator. Iihi ka ng dugo pagpunta mo sa banyo. Ikaw maliit na bastardo! Ang lakas ng loob mong isumpa ako!
Hintayin mo ako! Maliit na bata. Hintayin mo ako. Ikaw maliit na bata. Anong nangyayari? Ay! Hoy! Hoy! Tulungan niyo ako! Miss G.U.1, okay ka lang ba? Ako? Siyempre, ayos lang ako. Malapit nang magkaroon ng aksidente sa elevator. Iihi ka ng dugo pagpunta mo sa banyo. Damn it. Hindi naman talaga siya ganun katalino, di ba? Nagkataon lang. Ito'y nagkataon lang! Gian Bing. Patay ka na sa wakas. Ang G-Group. Sa wakas ay akin na! Master! Iligtas mo ako! Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako. Master, Hinihiling ko sa'yo na ipakita ito. Magkakaroon ka ng aksidente sa sasakyan sa susunod. Naipit ang mga utak, parang tupo puding, parang dinoro sa kalsada. Master, mangyaring sabihin sa akin. Sabihin mo sa akin kung paano ito lutasin. Ang dahilan kung bakit mayroon kang ganitong kalamidad, kadalasan kang gumagawa ng maraming Master! kasamaan. Humihingi ako ng gabay sa'yo. Sa wakas, kumagat ka din. Bawat oras, hawakan mo ang litrato habang nakaharap sa silangan, timog, kadluran at ilaga. Kumatok ng 3 beses. Kapatid, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Kapatid, nagkamali ako. Kapatid, nagkamali talaga ako. Anak, ano kinababaliwan mo? Anong nangyayari? Huwag mo ko pakialaman. Papatayin ako nito. Sino papatay sa'yo? Gumising ka! Lumabas ka. Anak! JU1! Buksan mo ang pinto! JU1! Buksan mo ang pinto! Kapatid ko, nagkamali talaga ako. Wow! Gusto ito ni Chuanze. Kumain ng buns. Pa, ikaw ang bumili nito? Hoy, JM Bing! Bakit ang aga mo ngayon? Binili ito ng kasambahay. Wow, Uncle Butter! Napakabuting mo kay Chuanze. Pa, kumain ka na rin. Salamat. Bing, masyado kang maluho. Kumain ng caviar sa umaga? Papa, yung ban ko, mas masarap pa ito kaysa sa iyo? Yung itim na yan, mas masarap pa? Gusto mong tikman? Ayoko. Wow, 200 na naman nabawas. Lumabas ka ba para manghuhula? Hindi, hiniling ko sa isang taon na maging tapat para kay Papa. Ayos lang, kumain ka ng mabilis. Oo, pagkatapos na napunat. Ipagpatuloy ang pagsusuri. Hindi ko alam kung ano nangyayari kagabi. Nabali siya sa kwarto niya. Magkakatiya ka. Walang masama na hindi ko kayang gamutin. Ma. Ano nangyari sa'yo kagabi? Hoy, GU1. Ma, iniligtas ko ang sarili kong buhay. Sabi ng bata na mamamatay ko sa isang car accident. Tatalo ng utak ko sa sahig. Bata? Yun nga, yung katabi ng kapatid ko, yung munting pulubi. Naniniwala ka ba sa kanya? GU1, sobrang nalilito ka. Ma, nagsabi ng bata, ipiniliwanag na magkakaroon ng aksidente sa elevator at mag-iihi ako ng dugo pagpunta ko sa banyo. Nagkakataong lahat.
Natagpuan ko na. Ano yan? Malas na lindog. Pero kahapon, kinapa ko ang bulsa ko. Wala namang ganyang bagay dun. Itong mahiwagang anti-antik ng sekta ng Maoshan. Otomatikong magtatago sa iyo. Nagdudulot ng gulo ang masamang bituin na yun. Maglakas loob ng sakta na aking GU1. Hindi ko siya bibitawan. Halos 5 taong gulo ng anak ko. Suray-suray pa rin habang naglalakad. Madalas na bumabagsak. Ang mukha ng munting kapatid, walang mali sa katawan. Ito lamang ay... Ano yun? Napahawak siya sa tali ng paa. Putulin mo na lang at magiging maayos na. Nasaan ang tali sa paa? Anong ginagawa mo? Hayaan mong maglakad ang maliit na kapatid sa harap. Tutulungan ko siyang putulin ang tali sa paa. Putulin ang trip rope. Naway maging maayos at mapayapa ang iyong buhay. Normal ang lakad ng anak ko ngayon. Salamat, Munting Master. Magpasalamat ka sa kanya, yun lang. Maraming salamat, Munting Master. Ngayon ay sarado ng stall. Sayang naman, parang ang malas ko. Uncle Wenjing? Munting dumpling. Meron akong isang bagay na gusto kitang tanungin. Ano yun? May kakilala akong nasa vegetative state sa loob ng 6 na taon. May pagkakataon pa bang gumaling siya? Yung tang binanggit mo ba? Kapatid mo ba siya? Nahulaan mo ito ng tama. Mukhang nakahanap ako ng tamang tao. Si Uncle Wen ay mabaiting tao. Si Uncle Wen ang orihinal na ama na tagpuan ni Master para sa akin. Dapat tumulong ako sa kanya. Ang kapatid ko, na-aksidente siya sa sasakyan 6 na taon nung nakalipas. Matapos maging paralyzed, hinanap namin kung saan-saan lahat ng available na doktor. Ngunit walang tumulong sa amin. Kailangan ko pumunta sa iyong bahay at tingnan. Kaya may paraan ka para pagalingin siya? Sige, tara. Tulungan kita mag-impake. Bodyguard siya ang uncle ko. Pupunta ako sa bahay ni Uncle Wenjing. Tara na. 3 proyekto, 3 talo. Sayang ba si GU1? Hindi maganda, Mr. G! Kinuha si Mr. 1C. Ano? Wenjing! Bakit kinuha ni Wenjing si Tsuwanze? Hindi niya madalama si Wenjing. Mr. G, maaga kayong dumating. JNB, kuminakon ka! Nasaan ang anak ko? Ang iyong anak na babae nasa aking bahay. Anong nangyari? Miss mo ng anak ko? Ha? Anong ibig mong sabihin na miss ko ang anak mo? Anong pinagsasabi mo? Paano kayo naging magkaibigan ng ganito? Papa, mag-isa akong dumating. Hindi mo naintindihan si Uncle Wen. Bakit ka naman pumunta sa bahay niya? Bakit siya pumunta sa bahay ko? Inimbitahan ko siya para gamutin ang sakit ng kapatid ko. Ang iyong kapatid ay nasa isang vegetative state sa loob ng 6 na taon. Sa tingin ko ay mapapagaling siya. Bakit? Hindi lahat ng sakit lahat ay malulutas sa pamamagitan ng mga medikal na kasanayan. Tama si Master. Ang katapusan ng agam ay metaphysical. Papa, Iwen, sumunod kayo sa akin. Tandaan mo, may utang ka sa akin na suntok. Baliw ka. Iyan ang problema. Anong mali sa pool na ito? Ang orihinal na intensyon ng paggawa ng swimming pool. Ngunit kung mali ang lokasyon, ito ay kontraproduktibo. Tama yan. Itong swimming pool, masyadong malapit sa bahay. Reflective glare. Anong reflective glare? Tingnan mo, ang malinaw na pool. Naani na ang bahay. Lahat ng eksena, ito nasa ating feng shui. Ito tinatawag na Bell Basin Mirror. Ang reflection na nabuhos ay baba ng tubig ng tulay. Tama yan, nakatira si ganitong uri ng bahay. Masama para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga malabang kaso ay maaaring humatong sa kamatayan. So na-aksidente ang kapatid niya at naging paralyzed. Ito ay dahil sa feng shui na ito. Galing ni Papa, napakagaling. Mas magaling ka pa kaysa sa akin. Walang alam si Papa. Iisipin mo bang purihin ako? Kung tutuusin ako nagturo sa'yo kung paano maglaro. Yan si 21Z. Napakatalino. Ano naman ang kinalaman nito sa'yo? Hindi ako makatiis. Ang magaling na presidente nagkaroon ng girlfriend. Gusto mo pa ba magising ang kapatid mo? Uy, tumigil ka! 21Z, sabihin mo ngayon paano dapat tutasin ang mga problemang ito. Punuin mo ang pool na to. Yun lang. Ganun lang kasimple? Okay, magpapadala ko ng tao kaagad. Master, meron ka bang pilat na karayom? Siyempre, dala ko. Gumagana ba talaga to? Kung ayaw mong maniwala, huwag mo kaming hayaang makinig sa'yo. Nagtatanong lang ako. Itong 2 araw, pansinin ang mga pagbabago sa kanyang katawan. May tanong pa ako. Dito rin ako nakatira, pero bakit okay lang ako? Dahil si Uncle Wen ay isang mabuting tao, nagdunit ng regular upang makagawa ng mabubuting gawa. Kung hindi, kailangan kitang pilin bilang ama ni... Kishi.
Anong pinili mo para sa akin? Ang pagpili ay kapalaran. Ang lahat ng ito ay isang cycle ng sani at Okay, epekto. tapos na. Gabi na. Oras na para umuwi. Tara na! Itong mga taong to, nararamdaman ko na parang may tinatago sila sa akin. Mr. G, ipinadala ito ni Master How. Okay, ilagay mo dyan. Wow! Amulet ni Papa! Sa wakas nandito na. Ngayon ay maaari itong mabawasan. Isa talaga itong Dragonstone species. Tingnan mo na lang. Nagpapa-refresh sa iyong pakiramdam. Pakiusap, Master. Isuot mo ito kay Papa. Huwag mo nang abalahin yung master mo. Hindi. Gusto kong isuot ito ni Master para sa aking ama. Okay. Oh. Master, bakit ang pula ng mukha mo? Ako? Hindi. Medyo mainit lang. Pa, ang pula ng mukha mo. Hindi, mainitan talaga ngayon. Kakilakilabot talagang pag-ibig ng matatanda. Master, kung gusto mo si Papa, sabihin mo lang. Pa, gusto mo si Master, matapang na ituloy. Kalokohan! Nagkasabay pa. Dumpling. Ito. Para sa'yo. Wow! Masyadong mahinang kapalaran ko. Hindi pinapayagan ang mga mahalagang bagay. Ang presyo ay 9.9 yuan. 9.9 yuan? Sa tingin ko ito higit sa 99,000. May resibo sa loob. Kung mura ang transaction price, hindi mahalaga. Iyan ay mahusay. Salamat, Papa. Hating gabi na. Gusto ko ng maligot na tulog. Teka. Para sa akin? Meron din ako? Huwag mong intindihin. Ito ang mga scrap. Sayang naman kung itapon ko. Ang tigas talaga ng ulo ni Papa. Halatang magdanos ng kamay ni Master. Bakit? Mawawalan pamilyang itong maya-maya kung wala ako. Magpahinga ka na maaga. Yabing! Meron akong magandang balita para sa'yo. Nagising na si Kuya. Tuwang-tuwa ang mga magulang ko. Mag-aapunan daw mamaya ang pamilya para magpasalamat sa'yo. Gising ng kapatid mo. Hindi ba inaasahan yun? Salamat kay 2-1Z. Mong tingnan kung sino ang gumawa. Anak ko. Anak ko. Sa iyong anak. Hindi talaga kita naiintindihan. Niligtas mo ba ang buong kalawakan sa iyong nakaraang buhay? Napakaswerte mo, nagkaroon ka ng napakabuting anak. Gusto ko talaga si 2-1Z. Gusto ko siyang ampunin bilang inaanak ko. Hindi pwede. Master, gumagawa ng mabuti sa pamamagitan ng ating pagsisikap. Ang masamang espiritu ni Papa ay 1,000 lang. Well, mabuti yun. Hintayin ang halaga ng masamang espiritu kapag ito ay naging 0. Hindi ko rin masabi. Sa susunod na buwan ay kaarawanan ni Papa. Hindi siya mabubuhay ng higit sa 25. Hinahanap ko ang aking Panginoon kamakailan. Iyan ang iyong Panginoon. Tingnan kung may magagawa pa ba siya. Ang Master ay palaging mailap kapag naglalakbay. Natatakot ako na hindi ko na siya mahanap sa susunod na buwan. Tuanzay, gawin mong makakaya mo. At ipaubay ang natitira sa kapalaran. Ayoko. Anong tadhana? Nasa sarili kong mga kumay ang kapalaran ko. Master, patuloy tayong gumawa ng mabubuting bagay. Ang aking munting apprentice. At ngayon ay bumalik kapag katapos ng lahat ng magagandang bagay. Hayaan mo akong magpahinga. Master, sayang oras at may mabibigat tayo na gawain. Utang ko talaga sa'yo sa huling buhay ko. Tara na. Dumpling, ano ang ibinigay sa'yo ni Jianbing? Ano uri ng kapangyarihan? Dahil siya ang aking ama. Well, siya ang papa mo. Hindi isang biological na ama. Sa tingin ko siya ay aking biological na ama. Kinikilala ko siya ng isang ama. Okay, natalo mo na ako. Sana si Papa at kayo, Master, ay lagi akong makakasama sa grupo. Anong nangyayari? Paano ko nararamdaman ang masamang espiritu sa aking katawan? Walang kontrol. Miss Chi! Si Miss Kiao at Miss 2-1Z may nangyari sa kanila! Kumusta sila?
Si Miss Kiao, pansamantala wala sa sitwasyon ng isang tama lang sa ulo. Ngayon nasa koma. Paanong bata? Si Miss Tuanzi. Natatakot ako. Kailangan natin ng mga binte. Ano ang kailangan? Kailangan ng amputation. Sabihin mo ulit. Mr. G, pumirma ka agad. Kung hindi ka pipirma, natatakot ako na huli na ang lahat. Pakiligtas mo sila para sa akin. Dapat kong iligtas ang mga binti ng aking mga anak. Naintindihan mo ba? Okay, susubukan namin ng aming makakaya. Dumplings? Kumusta ang pagsusuri? Ang driver ay lasing sa pagmamaneho. Pagmamaneho ng lasing, what a coincidence. Ipagpatuloy ang pagsusuri. Yes, sir. Naglakas loob na saktan ako. Pagbabayaran mo to. Jianbing, gusto mong malaman sino ang nanakit sa kanila? Sa tingin mo, iisipin ko kung sino ang nanakit sa kanila. Huwag mo akong isipin. Hindi ako. Sasabihin ko sa'yo kung anong mas nakakabuti. Huwag mong hayaang malaman ko na ikaw yun. Pangako. Hindi mo pa ba naiisip? Hindi ibang taong nanakit sa kanila, kundi ikaw, Jianbing. Ikaw ay nakatadhana na maging isang malungkot na bituin. Si Shisha Tuanze, kapag nakasama mo, ito'y nakatagdang maapektuhan. May lalakarin pa ako. Kung mabayad ka sa kanila, pabayaan mo na lang sila. Kumusta si Tuanze? Huh? Kung mabayad ka sa kanila, pabayaan mo na lang sila. Jianbing? Oh. Anong problema? Tatawagin ko ang doktor. Hindi ako. Ang tinatanong ko, kumusta si Tuanze? Nasa intensive care pa rin siya. At ang mga binti niya ay naligtas na. Mabuti naman. Ang batang ito'y labis na nagdusa. Naghahanap ka ng ama para kay Tuanzi nung panahon ngayon, di ba? Gusto mo magbago ang kanyang kapalaran, tama ba? Oo, 5 disadvantages at 3 deficiencies. Mga tao may malaking pagpapala upang protektahan ang kanyang kaligtasan at kagalingan. Kaya kung si Wenjin ang kanyang naging ama, magbabago niya ang kanyang buhay, tama ba? Ito ang kalooban ng Diyos. Matagal ko nang naisip. Siya ay may isang kalamidad na magiging sanhi ng kanyang kapansanan. Pero kahit gusto ko siyang ipadala, pupunta sa tabi ni Wenjin at maging isang babae, hinili ka niya. Tama si Lingran, sinaktan ko sila. Kapag manatili sa akin si Tuanzi, laging may gulo. Hindi lahat ay kalooban ng Diyos. Tingnan mo, ito ang dream na binigay mo sa amin. Iniligtas tayo sa sakuna na ito. Hindi dahil sa akin, dinanas mo ang kalamidad na ito. Hindi. Kailangan mong paniwalaan ito. Tiyak na kaya natin na matagumpay laban sa kapalaran. Sa mga salita ni Tuanze, iyon ay nasa sarili kong makamay ang kapalaran ko. Hindi ko sila kaya manatili sa akin para sa pakikipagsapalaran. Kumusta sila? Nasa panganib sila. Gusto mo ba si Tuanzi? Si Dumpling ay napaka-cute. Siyempre gusto ko siya. Unin mo siya talaga ng mabuti. Hindi ka rin nilalagnat. Anong kalokohan pinagsasabi mo? Sa katunayan, pinili ka ni Chichi para maging ama ni Tuanzi. Sinundan ka niya. Mas mabuti na yun kaysa sundan niya ako. Ang ibig mong sabihin, ang talentadong bata ay dapat anak ko. Gusto mo ba? Wenjing, hayaan mong sabihin ko sa'yo, kapag nalaman kong masama ang pakikitungo mo sa kanya, hindi kita bibitawan. Huwag kang mag-alala. Tratatuhin ko siya bilang isang biological na anak. Si Tuanzi ay hindi magsusuot ng damit na sobrang mahal. Hindi siya makakakain ng maayos. Tandaan mo yan. Malinaw. Lalo na siyang mahilig kumain ng buns. Ang tagpi-tagpi niyang blouse, huwag mo siyang baguhin. Ibinigay ito ng kanyang master. Gustong gusto niya ito. Tandaan nung manap ka ng kama bago matulog. Isang mas matibay na unan. Okay? Tatandaan ko. Nasaan si Papa Master? 2 buwan na siyang hindi bumisita sa akin. Kahit na nakalabas na ako sa ospital. Ang papa mo nag-abot siya para sa isang bagay. Babalik ka agad siya. Oh. Tuanzi, paano kung pumunta ka sa bahay ni Uncle Wen? Paano kung manatili ka ng ilang araw? Hindi, gusto ko si Papa. Simula ngayon, si Uncle Wen ang magiging papa mo, okay? Hindi, ayoko. Gusto kong sarili kong Papa. Papa! 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 Ayos lang ba si Tuanzi? Masakit, Tito. Bakit biglang ayaw mo na sa akin ngayon? Hindi ako yung ama. Siya ang iyong ama. Papa, binibiro mo ba ako? Tama? Hindi kita binibiro. Hindi ako naging ama mo. Ayoko rin sa mga bata. Ikaw sa harap ko, problema lang yung dinadala nito sa akin. Papa,
Panik ka na. Hindi ako naniniwala. Hindi mo na uulitin na lumitaw sa harap ko. Okay? Mamuhay ng maayos sa iyong ama. Papa. Iiwan mo ba talaga ako? Papa. Anong ginagawa mo dito? Jianding, may lagnat si Tsuwanze. So ano? Paano ang tawag niya ng papa? Puntahan mo siya. Hindi ako pupunta. Jianding, alam kong hindi mo nakikilala si Tsuwanze bilang anak. Ito ay para sa kanyang kapakanan. Pero sa ngayon, hindi niya matanggap. Kailangan niyang tanggapin kahit hindi niya kayang tanggapin. Huwag ka nang bumalik dito. Bakit? Hindi maginhawa. Bakit hindi maginawa? Mahal, sinong dumating? Kapatid, nandito ka para batiin kami? Ate, ikaw? Jianding, pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Nung ipapaliwanag ko, sabi ko naman sa iyo ito. Hindi komportable. Jianding, bastardo ka! Paumanhin, Tsuwanze. Bumaba ka nga. Okay ka lang? Nagkaroon ng kamalayan sa iyong pagkakailanlan. Umalis ka na dito pagkatapos mo umarte. Shishi, hintayin mo ako. Kukunin ko lahat sa'yo. Master, may hindi maganda ba akong nagawa? Nanggalit sa akin si Papa. Hindi, Dumpling. Mabait ka. Pero, bakit biglang ayaw na ni Papa sa akin? Hindi niya ako gusto? Hindi ibig sabihin na ayaw na niya sa'yo. Ito ay... Sa totoo lang, nahulaan ko na. Natatakot siya na baka mapektuhan ako ng masamang espiritu. Pagkatapos ay makikilala mo si Wenjing bilang iyong ama? Hindi. Isang ama lang nakikilala ko. Hindi ka natatakot sa mga aksidente? Hindi ako natatakot. Okay, pagkatapos, labanan natin ang kapalaran. Huh? Master, bumalik ka! Shishi, paano mo ilalagaan ang aking munting alagad? Bakit siya nagkaganito? Paumanhin, Master. Hindi ko siya inalagaan ng mabuti. Master, huwag mo siyang sisihin. Ito ang kapalaran ko. Nagkaroon ng ganitong kilusan. Hindi mo ba alam kung paano ito lutasin? Aaminin ko na ako ang nasa maling ama. Ang kusa ay sadyang kusa. Sorry, Master. Gustong-gusto ko talaga itong Papa. Master, malalim ang iyong mga turo. Alam mo ba kung may paraan itong palayasin ang masasamang spirito at kamatayan? Ang masamang espiritu ay likas na madaling lutasin. Gumawa lang ng mas maraming kabutihan. Ito lang ay... Paano naman ang pagnanakaw ng kamatayan? Ang kamatayan ay lubang mapanganib. Natatakot ako na hindi ganon kadali. Master, dapat mag-isip ka ng paraan. Kailangan kong puntahan ang kanyang yang house at yin house. Hindi maganda, Mr. G. Nakuha ko lang ang balita. Ang sakit ni Miss Tsuwanze. Biglang lumala. Kailangan niyang iligtas. Papa, Ayos ka lang ba? hiniling ko sa'yo tulong na linangin ka. Niloloko mo ba ako? Hindi ito isang bagay na maaaring ibiro. Papa, since sobrang inaalala mo ako, huwag mo lang akong iwan, okay? Hindi Tsuwanze. Kung mananatili ka sa akin, masasaktan ka lang. Hindi. Gusto kong nasa tabi ang Papa ko. May naiintindihan ka ba? Bumalik ng aking amo. Magaling siya. Siguradong malulutas ang iyong problema. Chichi, ibalik mo na siya kay Wenjing. Jianbing, gano'n na lang ba kadali? Susuko ka na lang ba? Dapat gawin mo na lang para kay Tsuwanze. Sige. Ito. Ikaw at ang kapatid ko. Niloko kita para lang mapalis ka palayo. Ngayon ko lang nalaman kung may susunod ka pa. Wala nang susunod. Ang bahay na ito ay puno ng masasamang espiritu. Ngunit ang epekto ay di makabuluan. Mag-set up ng Baba formation para labanan. Sa pintuan, magdisenyo ng pader ng balkonahe. Ang masamang espiritu ay hindi maaaring sumugod. Gawin ang higit pang mabubuting gawa. Maghintay hanggang mawala ang masamang espiritu sa iyo. Ang masamang espiritu sa bakuran ay walang dapat ikatakot.
Walang problema sa punton ng mga ninuno. So anong problema? May bahay ka pa ba? May isang lumang bahay. Dalhin mo ako para makita. Ang petsa na nakapangalan sa itaas. Sa iyo ba ito? Malamang siguro. Ang problema ay namamalagi dito. Ito ang Walnut Life Sustaining Technique. Ano? Gumamit talaga siya ng ganitong makamandag na spell? Anong Walnut Life Extending Technique? Ginagamit ng mga kadugo mo ang buhay mo upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Tama yan. Siya ay nasa parehong puno ng walnut. Pumili ng 2 walnut. Ibaba ang isa hanggang ginagawa ang ritual. Isa pa, isinulat niya ito sa sarili niya. Sino kaya ito? Stepmother ko yun. Isang araw, bigla ako nagkasakit. Pagkatapos humingi siya ng tulong medikal sa lahat ng dako. Maghanap ng mga taong may talento. At naging maayos din ako. Siya yun? Mr. G, nalaman ko ang tungkol sa huling aksidente sa sasakyan. May karagdagang paglipat sa account. Ito ay kay Mrs. Zong Fang. May mukha ka pa talaga ipapakita pagkatapos mong kunin ang buhay ni Xiao Yuan. Gusto niya patayin tayong lahat. Mas gusto kong patayin silang lahat. Halika, tignan mo mga tao mong magandang trabaho. Pag-upa ng isang mamamatay tao, paglipat ng ari-arian. Kalokohan! Lahat ito ay panininirang puri! Gumamit din siya ng mga walnut upang mapahabang kanyang buhay. Ano mga walnut na nagpapahaba ng Gusto buhay? niyang kunin ang buhay ni Jian Bing para ipagpatuloy ang buhay ni Ji Yuan. Ginagawa din niya na para kunin yung buhay upang magpatuloy. Kalokohan ang pinagsasabi nila. Pagkatapos ng mga nagawa ko sa'yo, binulag mo lang ako. Sa hindi inaasahan, gusto mong patayin si Yanbing? Makinig ka sa paliwanag ko. Huwag mo nang ipaliwanag! Sabi mo isinilang si Yanbing para maging masama. Ang paglapit sa kanya ay nakakasama sa kanya. Papatayin siya nito, kaya sa tuwing tinatanong ko siya, magsasalita ng masama sa isa't isa. Kasalanan ng lahat ng ito. Hindi ko rin gagamitin ang trick na ito. Teka, makinig ka. Sa pulis ka na lang magpaliwanag. Security, tumawag ka ng pulis. Bitawan mo ako. Pagsisihan mo ito. Bitawan mo ako. Yanbing, patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan sa'yo. Inamin ni Lolo ang kanyang mga pagkakamali at itutuwid ang mga ito. Patatawarin ka ni Papa. Munting dumplings, salamat sa mga taon na ito. Lolo, huwag kang mag-alala. Pinaprotektahan ko si Papa. Mabuting bata. Ang kapangyarihan ng paggamit ng mga walnuts upang pahabayan ng buhay. Itinuro mo ba ito? Ngayong alam mo na, anong kalokohan na pinagsasabi mo? Bakit? Iyan ay isang mapangarib na pamamaraan. Bakit? Dahil galit ako sa'yo. Sana mamatay na kayong lahat. Ang aming orihinal na plano, walang pinagtahian. Hindi kita inaasahan na hindi mamamatay. Walang paraan upang mangkasik ng alitan. Hayaan mo maghiwalay tayo. Ate, bakit ka nagkakaganito? Bakit ako naging ganito? Ito ay dahil sa'yo. Hinayaan mo si Weijun na mapunta sa bilangguan. Wala ka ng pag-asa. Bagamat hindi ka maaaring parusahan ng batas, ngunit may mga panuntunan ng tao. Darating ang master sa iyo sa lalong madaling panahon. Bahala ka na. Paano ito harapin ni Master at Uncle? Matindi ba ang parusa? Ikaw, bakit ka nalulungkot? Master, nagsiselos ka. Ay, ako? Hindi ah. Bilisan mo, Papa. Habulin mo siya. Ang ibig kong sabihin ay, kung hindi mabigat ang parusa, gagawa ko ng aksyon. Gagawa ka ng aksyon? Para protektahan siya? Bitawan mo ako! Nagkamali ako. Bitawan mo ako! Nagkamali ako. Bitawan mo ako! Nagkamali ako. Bitawan mo ako! Bakit? Hindi ko talaga maintindihan ang mundo ng mga adult. Nasaan ang bata? Magsalita ka. Naghanap ako. Nasaan ang bata? Hinanap ko kung saan-saan pero hindi ko mahanap. Ako na mismo maghahanap. Sasamahan ko siya maghanap.
Kulang ka ng ginto sa 5 elemento. Maaari ka magdala ng ilan at magsuot ng ilan. Gintong kwintas at gintong hikaw. Ang galing ng kapatid ko. Nandito na sila. Dumpling, Jishingshin. Nako, nandito na si Mama. Hey!